everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, pambato natin sa Miss World. Umari ba kaya ng hanggang sa dulo? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasab dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss World tayo ngayon. So ito nga, alam ko lahat kayo ay excited, lahat kayo ay kinakabahan, lahat kayo ay nag-iisip kung makukuha nga ba natin ang corona ng Miss World ngayong taon na to. Oo naman, kahit di naman ako, ando doon ako sa momento na actually wala akong kabang nararamdaman. Ang nararamdaman ko, hindi rin excited. Kumbaga, I want to see the result. Ganon. Pero wala ako yung parang, ay tayo kaya yung mananalo? Ay, makuha kaya to na Asia? Wala akong ganong kabay. Hindi katulad ng mga dati na parang, ay kinakabahan ako. Kung ano yung eksaktong nararamdaman ko kay Katrina Ligado, ganon din yung nararamdaman ko kay Asia. Actually, ngayon kay Katrina Ligado, yung yung isip ko, hala, baka hindi matuloy yung yung tawag dito, yung gusto ko na mag-Grand Slam ang Pilipinas. May ganon akong na parang, kasi 'di ba parang hindi na nga natin nakita yung malinaw yung laro niya eh. Kumbaga parang kumapit ka na lang talaga dun sa chance na, baka naman. Pero nagkaroon ako ng question sa sarili ko, makuha kaya to ni Katrina Ligado? Swerte kapag nakuha. Tapos natulog ako na parang, sige, hayaan mo sila. Ganon. So, ganon din yung nararamdaman ko na parang hindi ako masyadong kabang-kaba. Kumbaga parang hayaan mo si Asia. Lalo na ngayon kay Asia kasi may tiwala ako sa kanya. Yung kumbaga parang after kong mapanood yung head-to-head challenge, the way kung paano siya magsalita, paano siya mag-deliver, tapos napanood ko yung mga interview niya, yung alam mo yun, mas naging kampante ako. Kampante na hindi ibig sabihin no, na parang sigurado na ako na ay amin ang corona. Kasi syempre, this is a competition at the end of the story. Marami pa rin talagang pwede at possible na bigla na lang, ay siya pala ang kinoronahan. Sabi ng ganun ni Megang Yang, sana fate niya to, sana destiny niya to, at sana may luck siya sa gabi ng coronation night at sa kanya mapunta ang corona. So ganun din yung eksaktong nararamdaman ko na parang ayokong mag-isip na parang no, amin na to. Syempre, competition pa din to, hindi naman natin alam kung ano ang laro ng ibang kandidata. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa utak ni Madam Julia. Pero, according doon sa performance niya, nakaka-amaze, nakaka-impress. Sabi ng gano'n ng isang basher, ay naku, huwag kang mag-expect, hindi siya pang Miss World. Maaaring tama siya, maaaring mali din naman siya. Sabi ko nga, valid naman yung mga opinion ninyo eh. Kung ano yung pinaniniwalaan ninyo, paniwalaan lang ninyo yan. At the end of the story naman, lalabas ang resulta. Kung tama ka, edi good. Kung mali ka, sorry ka na lang. O, di ba? Ganon. Basta ako, tiwala ako kay Asia Rose at tiwala ako na maibibigay niya ang the best para sa ating bansa. Actually, binigay niya na eh. Sabi ko nga kagabi sa vlog ko, ang iniisip ko, mayroon bang question na para hindi manalo si Asia sa ipinapakita niyang galing? Imagine ninyo, head-to-head challenge winner. Tapos pagdating sa talent, second runner-up. So 111, nag-stand siya ng second runner-up doon. And then, sports top 24. Diba? Tapos top model, top 60. And then, kung iisipin mo, lahat ng challenge pinasok niya eh. So, meron pa silang isa, closed door interview sa 29. So, magaganap yung closed door interview. Ako, para sa akin, hindi ako dapat kabahan pagdating sa closed door interview kasi alam ko kung paano niya i-depends yung bansa natin sa mga panel ng judges. So, may tiwala ako sa kanya. Mas yung after kong marinig kung paano siya magsalita, mas nabuo na yung kumpiyansa ko na, I think
kaya niya makuha ang corona, mas lumaki yung chance natin na manalo ng Miss World. Kumbaga, kung kay Katrina Ligado, maliit lang yung chance pero baka may swerte, ganon. Eto naman, malaki yung chance. And then, syempre, sana tuloy-tuloy yung swerte. Ganon. Kasi may swerte na eh. Hindi ko nasasabihin, sana may swerte siya sa coronation night. Parang feeling ko, sumasang-ayon naman sa kanya yung panahon. And then, na kay Madam Julia na lang talaga yung magiging desisyon. Di ba? Sabi ng ganon, ay naku mama, sa may mga winners nga din na hindi naman nakapasok sa mga challenge eh. Alam nyo guys, hindi ko pwedeng ikumpara kasi yung ganon eh. Magkaiba. Maaaring hindi sila pumasok, hindi sila nanalo ng challenge. Pero hindi naman natin alam kung nagkaroon ba yung halimbawa, yan katulad yung kay Asia, lahat naman ng challenge na pasok niya. Kaya lang hindi lang siya nanalo doon. Siguro may ibang aspeto pa na hinahanap si Madam Julia kaya naibibigay yung corona doon sa kanila. Kaya nga sabi ko, kung pag-uusapan natin yung performance ni magiging malakas yung kumpiyansa mo na ay kuha niya na to yung corona kasi talagang magaling yung bata, 'di ba? Pero kung pag-uusapan natin yung ay baka kasi may ibang gusto si Madam Julia, actually pwede din mangyari yon kasi sa laro na to hindi natin sigurado kung sino nga ba ang napupusuan ni Madam Julia. Pero kung analysis ang pag-uusapan, siguro naman sa ipinakitang galing ni Asia, na-impress niya si Madam Julia. At si Madam Julia, nagkaroon na siya ng isip na, ay, ibigay ko na to sa Philippines. Alam nyo guys kung bakit? Kasi parang ang feeling ko, deserve na natin makuha uli ang second crown. Actually, dapat nga nung last year kay Chris Nagravides eh. Kaya lang dumating si Oppo. Kung tutuusin, kung hindi dumating si Oppo, kay Chris na mapupunta ang corona. Kaya lang dumating si Oppo. Ngayon, hindi ko alam. Pero kung pagbabasihan natin yung performance, Madam Julia, kapag hindi mo to pinanalo, ano pa ba ang hinahanap mo? Di ba? Diyos ko, hindi kami madali makakuha ng katulad ni Asia na ganito ka-sincere, ganito ka-determination, ganito ka-galing. Alam mo, bihira lang itong dumating sa atin. Kaya ako, sa totoo lang, yung quality ni Asia, sigurado ako doon. Pero yung sasabihin mo na baka masayang siya, Diyos ko, maluloka na ako dito kay Madam Julia. As in talagang, ay nako madam, tatumbling na ako. Hindi ako manonood na ng Miss World at hindi na ako aasa dyan sa Miss World kung hindi nila maipapanalo itong tawag dito, si Asia. Doon sa supranational, halimbawa, hindi nanalo si Katrina Ligado, maiintindihan ko eh. Kumbaga parang, feeling ko, eto na eh, dapat dito na eh. Kung hindi nila pinanalo, maiintindihan ko. And then, pwede akong mag-hope sa susunod na taon kasi meron tayong pambato na baka naman ito pwede na, di ba? So, yung mga tipong gano'n, kasi naman, ang ganda-ganda naman kasi na susunod natin pambato din sa sa Miss Supranational. Baka ganun nga. Pero, nanalo si Katrina Ligado. Parang, okay. So, okay na. Ganon. Pagdating naman dito sa Miss World, kung hindi nila ipapanalo sa Asia, aba, madam, nakakaloka ka na. Di ba? Parang, yung quality ni Asia, hindi mo pa rin ba gusto kung sakaling hindi mo siya ipapanalo? Diyos ko, nasa kanya na lahat eh. Ano pa bang butas? Pero, may kumpiyansa ako. Malaki yung kumpiyansa ko at malaki yung pananali ko kay Asia. Kaya siguro hindi ako nawo-worry, hindi ako medyo kinakabahan. Saka na, pag natapos na yung pageant, total sa susunod na Sabado na rin naman na to. Wala akong ganun na iniisip. Kasi parang feeling ko, kuha to ng Pilipinas. Oo. So, bukas magaganap nga ang top model and then lahat tayo excited kung ano ang magiging performance ng ating pambato na si Asia. So, pasok siya sa top 60 and then tignan natin kung ano ang magiging performance niya. Pero para sa akin, okay lang naman na hindi tayo manalo, hindi tayo kasi nanalo na tayo ng head-to-head challenge eh. Pero kung suswertihin bukas, di go, 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 di ba? So, yun. So, I'm so excited. Sabi ganun, baka gawin runners-up lang si Asia. Grabe naman si Madam Julia talaga. Kapag ginawa nyo pang runners-up yan, abot kamay na di ba? So, yun. So, basta kung kapalaran to ni Asia, mangyayari. Kung hindi, wala tayong magagawa, di ba? Pero kung
atin to, di go lang. So, I think siguro mas maganda ikampante ninyo ang mga utak ninyo. Huwag kayong masyadong mag-isip na, alam mo, ibig ko sabihin doon, i-manage ninyo yung expectation ninyo. Kasi baka mamaya magkaroon kayo ng disappointment na katulad ko, di ba? So, ako siguro nandoon lang ako sa part na tiwala ko kay Asia, but let's see kung ano yung magiging resulta. Kung ako ang tatanungin ninyo, sa totoo lang, ang dali ko na lang sasabihin sa inyo na kuha na natin to. Pakialam ko kung marami pang mas magagaling kaysa sa kanya. Para sa akin, si Asia na yung the best, di ba? Kasi naman kung napanood mo ang mga candidates, kung paano sila magsalita, kung paano sila mag-deliver, iba ang atake ng Asia. At impressive talaga. So, parang feeling ko, okay, kay Asia na to. So, ganon. So, hinihintay na lang natin yung confirmation kung sa kanya nga ba ipuputong ang Blue Crown ngayon taon na to. Sabing ganon ako, Mama Sam, baka mapunta pa yan kay Vietnam. Parang feeling ko si Vietnam ay parang magiging Miss World Asia. Sabing ganon, paano, Mama Sam, kung ginawa si ng Miss World Asia? Ay, napaka-unfair naman pag gano'n. So, parang feeling ko hindi lang siya pang Miss World Asia, pang Miss World siya. Yan. And then, okay, so People Choice Award. Kailangan pa ba natin lumaban dito? Oo naman. Kung kaya natin i-push, why not Coconut? So, ngayon ay nasa top 5 si Philippines, nasa 81 votes siya. Sana naman ma-push natin to at sana naman matulungan natin siya na mayaangat pa or kung kaya pa natin itodo na natin. So, kumbaga parang guys, ganito lang yan eh. Sa totoo lang, hindi naman na natin ito masyado kailangan kasi etong people choice, ito yung tipong para makapasok ka lang doon sa dulo ng competition. Mabigyan ka ng chance na mas makuha mo yung corona, di ba? Kasi parang ang kailangan dito, hindi ko lang kasi alam kung pag nanalo ka dito, pasok ka ba doon sa pasok ka ba doon sa tawag dito, sa top 12, yung mga kumbaga parang security. Okay, so security na makapasok ka sa sa dulo. So ngayon, ang akin, siguro magbayanihan tayo dito. Tulungan natin sa Asia. Kasi sa totoo lang guys, ginagawa na ni Asia yung part niya. Nagawa niya na actually yung part niya na masecure yung ating bansa sa top 40. So ngayon, dito naman sa People Choice, i-secure din natin siya dito. Kumbaga parang, wag na natin pakawalan. Kumbaga, inilaban niya na yung Pilipinas, di sana naman, ang gawin naman natin ay tulungan naman natin siya dito sa laban na to. Kasi hindi niya to kontrolado eh. Hindi siya ang gagalaw dito. Ang gagalaw dito, tayo. So, iparamdam natin yun sa kanya. So, paano ba pumoto? Pumunta kayo sa Miss World app. Doon makikita ninyo kung paano boboto. So try kong bumisita. So sana naman dito ma-push natin to at magbayanihan tayo ng bonggang-bongga. So isa na ako sa mga nananawagan sa inyo. Total naman ay nakatutok naman kayo dito. So lagi naman kayong ibigay na natin yung todo. Ibigay na natin yung kung ano yung dapat natin ibigay. Sabing ganon, lumalamang na daw si Asia sa Oceania. Yes, nasa number 1 spot siya. Samantalang si Vietnam naman ay nasa number 3 spot. So, okay na yan. Ako para sa akin, maganda yung naging natin. So, eto, kung paano boboto, ang gagawin nyo yata ay pupunta kayo dito sa hindi ko alam kung ito sa Miss World, pupunta kayo sa Miss World, tapos may makikita kayong ganyang link. So, i-click ninyo yung link na yan. Tapos, mapupunta kayo sa Eventista. So, sa link kayo pumunta, tapos ayan, makakaboto kayo. So, hanapin lang ninyo si Philippines. So, please help Philippines. So, ngayon, si Philippines ay nasa number 6 vote na siya. Hindi siya tumaas. So, naunahan siya ni Malaysia, at saka ni Cook Island, at saka ni Thailand, and Myanmar. So, si Myanmar, pangalawa. So, yung nangunguna daw dito ay si Cambodia. No? So, yon. So, sana naman, ayan, mag-vote kayo. So, ako nag-vote na. No? Ayan, may ganyan. Tapos, merong vote na
$4, may $10, mga ganon. So, boto na. Meron pa kayong 39 minutes for today, ha. So, yun. So, basta pumoto lang kayo at sana naman matulungan ninyo syempre yung ating pambato dito. So, yun lang. I-click lang, pumunta kayo doon sa Miss World, tapos sa Miss World, ano nila, may mga ever chenas. Yun. So, mag-ano lang kayo doon. Click lang ninyo. Ganon. Ayan, para makaboto kayo ng bonggang-bongga. So, yon. Syempre, gawin natin yung best natin para kay Asia. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. So, kayo ba, ano ba tingin ninyo? Laban Philippines. Huwag kayo masyadong mag-alala. Kasi, tingin ko naman, okay ang laban natin ngayon sa Miss World. So, syempre, hindi pa naman natatapos ang laban hanggat wala pang nakokoronahan, may pag-asa pa tayong manalo dito sa Miss World. Kaya, comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa love and support. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.